A second hospital has been set on fire in the DRC as the Ebola outbreak in Africa grows. Doctors Without Borders says 18 suspected Ebola patients left the hospital during that second fire. The World Health Organization reports more than 900 suspected cases in that country. DRC officials say nearly 120 people have died of Ebola so far. Ganito po pala ang nangyayari ngayon sa Congo, na marami na po ang namamatay dahil po sa Ebola virus. 120 na po at meron pang 900 cases na mga nasa ospital. I remember nung tumama sa atin yung pandemic, yung COVID, tila ba ito ay naging isang bangungot sa bawat mamamayang Pilipino. At marami po ang natroma. Marami ang na-discourage, marami ang nalugi ang negosyo, marami ang gumuho ang kanilang mga pangarap, at meron din naman mga umasenso. Pero alam nyo po, yung bagay na yan na dumating sa ating bansa, ayan po ay naging katakot-takot dahil kailangan mo pang maturukan ng vaccine para lang ikaw ay magkaroon ng access, para lang makapasok ka sa mall, o kaya di naman ay makalabas ka. Yun yung kailangan na requirements para ikaw ay sabihin COVID-free na. Pero tulad ng pandemic, marami po sa atin that time ay hindi po talaga nakakalabas, isolated. Hindi po tayo basta-basta pwedeng pumunta kahit saan. At kung ikaw nung mga time na yun ay mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo, marami po na naririnig akong mga kwento that time na hindi rin po sila makalabas, hindi rin sila makapunta sa kanilang mga pupuntahan, hindi rin sila makapunta sa mga Bible study, or may mga pagkakataon pa, hindi na sila pwede magtipon-tipon dahil hindi sila pinapayagan ng mga government officials na magkaroon ng gathering dahil pinagbabawal po ang mass gathering that time. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi malabong mangyari na maulit ang ganyang bagay dito sa atin sa Pilipinas. What if yung Ebola virus na yan ay kumalat sa atin? At meron pang isang virus na sumisibol na naman ngayon. Paano kung dumating na naman sa ating bansa yung mga bagay na yan? Ngayon ay Kristiyano ka. Ngayon ay mananampalataya ka na ng Panginoong Jesucristo. Paano kung bumalik yan dito at tayo ay ma-isolate na naman? Tayo ay hindi na naman makalabas. Magkaroon na naman ng quarantine. May magagawa ka pa kaya sa gawain ng Panginoon? Kaibigan ko minamahal, isa po itong paalala sa bawat isa sa atin na yung bagay na yan ay posible rin po mangyari sa bansa natin ulit. At pwedeng mangyari kung ano yung naranasan natin nung pandemic. Anong punto, mga kaibigan, mga kapatid? Ibig ko po sabihin, ngayon na malaya pa yung ating bansa, ngayon na wala pang pandemic na dumadating ulit sa ating bansa, ngayon na may lakas ka pa, ngayon na may kaya ka pa, ay gamitin na po natin yung ating mga natitirang lakas, yung ating karunungan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung may mga pagkakataon ikaw ay Kristiyano na, pero hanggang ngayon wala ka pa rin hinahawakan mga discipleship, wala ka pa rin hinahawakan ng mga Bible study, wala ka pa rin ginagawa para sa gawain ng Panginoon, kaibigan ko minamahal, ngayon yung panahon na kung hindi mo pa ginagawa yung mga bagay na yan, gawin mo na ngayon. Kasi paano pag dumating na naman yung pandemyang yan sa atin, marahil marami na naman pong ministry ang mapipilayan. Kaya ang punto, habang ngayon na may malaya pa tayong bansa, wala pang pandemic, gawin na po natin kung ano yung kaya natin gawin para sa ating Panginoon. Nakita niyo po yung bilang ng mga namatay dyan. 120 katao yung namatay. At yan po ay marami ng bilang. At meron pang 900 cases. Marahil sa lahat ng mga namatay na yan, hindi naman po lahat yan ay save. Doon po sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng tunay na gospel of salvation at namatay sila, dinatnan sila ng kanilang takdang araw, kaibigan, sigurado ang punta ng mga taong yun ay sa impyerno. Ay ganun din po sa atin, mga kapatid, sa lugar nating ito, sa bansa nating ito. Marami na namamatay po dito sa paligid natin. Hindi natin alam kung meron talaga silang tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya pag dumating ang kanilang takdang araw, hindi nila alam kung saan pupunta yung kanilang kaluluwa. Kaya narito po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong gampanin. May kanya-kanya tayong layunin. Pero ang pinaka-the best sa lahat, marami ka mang pinagkakaabalahan sa mundong ito, mas mahalaga na mag-focus ka pa rin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi tulad mo, tulad ko, nakaranas lang din naman tayo ng biyaya ng Diyos, kaya meron tayong kaligtasan. Kaya ganun din naman na dapat ibinabahagi po natin yan sa ibang mga tao na hindi pa talaga tunay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At patuloy po natin ipanalangin yung ating mga kapatiran na nasa lugar na yon. Dahil marahil marami rin po mga Kristiyano sa lugar na yon na nangangailangan ng ating mga panalangin
panalangin dahil hindi po biro yung pag-atake ng pandemya sa kanilang bansa na marami na rin po ang nahahawa at nagkakaroon na rin sila ng quarantine at hindi na sila nagiging malaya sa kanilang bansa. So mahalaga ang panalangin mga kapatid, tuwangan po natin sila at nawa ang virus na yon ay tumigil na rin at nawa nangusap din po ito sa mga Kristiyano na nasa lugar na yon na habang may panahon pa, habang may lakas pa, habang may pagkakataon pa, gamitin na po natin yung katawan na ito upang ipaglingkod sa ating Diyos dahil ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo tiyak na napakalapit na. Dahil yung mga signs ay nangyari na, yung mga nakikita natin sa paligid natin, ang mundo ay pasama na ng pasama. Kaibigan, maghanda lang po tayo dahil anytime, hindi natin alam, babalik na pala ang Panginoon. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.